I have already said, I have no intentions of requesting the President for a special session. Hindi ito isa sa mga bagay na dahilan para magpatawag ng special session ng Senado. Dagdag po dito, sino bang may gusto na mag-special session kami at mag-trial kami bago mag-eleksyon? Sino ba humihiling nun? Sino? Sino nga? Yung pro, sabi ko na, sino mang pro, anti, di namin papakinggan. Sino mang pro, anti, VP Sara, di namin papakinggan. Susundan namin kung anong tinatalaga ng batas. Verified complaint na yung Tinanggap naman na talaga namin yung verified complaint. Again, we can only make the corresponding recommendations to the impeachment court with respect to any such findings, contrary to procedure. Walang karapatan o kapangyarihan ng SecGen magdesisyon tungkol dito. Ministerial ang trabaho ng SecGen. He is simply doing his due diligence work in order to report or give a complete report to the Senate plenary. Sir, yung nasa kanila na yung copy, magpapatawag ka ng special session. Layo naman ng talon mo. Meeting ko, sir. I have already said, I have no intentions of requesting the President for a special session. Hindi ito isa sa mga bagay na dahilan para magpatawag ng special session ng Senado. Dagdag po dito, sino bang may gusto na mag-special session kami at mag-trial kami bago mag-eleksyon? Sino ba humihiling nun? Sino? Sino nga? Yung pro, sabi ko na, sino mang pro, anti, di namin papakinggan. Sino mang pro, anti, VP Sara, di namin papakinggan. Susundan namin kung anong tinatalaga ng batas. Pero babalik tanawan ko. Ang impeachment ni dating Ombudsman Mercy Gutierrez, 3 araw sinumite sa Senado bago kami nag-adjourn. And yet, in-schedule ang trial pagkatapos ng recess, mahigit 1 buwan mula sa araw na yon. Impeachment trial ng yumaong Chief Justice Corona, December 13 final, 1 linggo bago nag-recess ang Senado, hindi lamang 3 araw, 1 linggo. Pero hindi nag-trial ang Senado. Nag-trial matapos ang recess ng Pasko at New Year at tinawag yung pagdinig ng January na makalipas ang humigit kumulang 1 buwan. Bakit ko iibahin ang pagtrato dito sa impeachment complaint na ito? Hindi ito espesyal, hindi ito kakaiba. Ang tingin dapat namin dito, ordinaryong impeachment complaint lamang laban sa isang impeachable officer. Pare-pareho lamang silang impeachable officer sa pananaw namin. Presidente man, Vice Presidente, Ombudsman, Chief Justice o ibang impeachable officer. Walang dahilan para mag-iba kami ng pagtrato dito. Baka mapagbintangan pa kami o maakusahan na iniiba ito dahil espesyal ito, dahil mas dinidiinan at minamadali namin ito. Ordinaryo lamang ang pagtrato namin dito, pinakamagandang ebidensya at batayan na kami magiging patas para dito. Parang nakumbinsi ka naman, hindi pa diba tumatango kayo? Sabi po ni Paul Luis Pro, sir, na hindi naman daw sa minamadali kayo, pero he will raise to the House Prosecution Team yung possibility to go to SC para masimulan agad. Sabi niya, hindi daw dahilan na ay mag-election kasi hindi pwede. Karapatan nila yon, ginagalang ko yon, pero pwede bang sagutin na rin muna niya sa kumaari? Bakit nila inupuan ng 2 buwan ito? 2 buwang nakabinbin ang 3 impeachment complaints sa Senado sa Kongreso. Ang kailangan lamang naman gawin, ipadala yan sa Speaker para ma-agenda ng Speaker yan. Magkatabi ang opisina nilang 2. Pero hindi yun ginawa sa loob ng 2 buwan. Tapos kami gusto sa loob ng 2 oras magawa yun. Sa loob ng ilang araw magawa yun. Kung tila hindi sila nagmadali, anong pinaguhugutan at saan sila nanggagaling para madaliin kami ngayon? Hindi naman niya kailangan sagutin talaga kung gusto lang niya, para lang maliwanagan din ako. Sir, how could the Senate ensure a fair trial for VP Duterte given that some senators have already given their position that they'll vote against? Well, aren't we starting on the right foot by treating it like any other impeachment complaint? That's a good start, I believe. Now, with respect to those who are voicing out their position, I would hasten to remind them once again and admonish them once again to kindly refrain from doing so in order to maintain and keep the impeachment court itself and the process fair.
without any prejudgment on the part of any member of the Senate for or against impeachment. Sir, sa rules of impeachment, ano-ano po yung mga items na kailangan nyo pang ayusin? Nag-mention already yung judicial affidavit. Yung pre-trial briefs na isasubmit, yung halimbawa para hindi mag-aksaya ng panahon, yung pag-otorisa sa presiding officer kung nanaisin nila, na gawin lahat ng mga kailangan gawin to take proper order of the subject of impeachment, kabilang na ang pagpapasagot sa nasasakdal, ang pagpapayag ng pre-trial briefs na maisagawa na, upang sa gayon pagpasok ng bagong Senado ng 20th Senate ay talagang dire-diretso na sa trial at wala nang pag-aantala pa na kailangan nating antabayanan at intayin. So kapag nakapag-trial na, ano yung timeline, I mean, yung period na pwede ninyong matapos yung impeachment? With pre-trial briefs and with judicial affidavits, I think in 2 to 3 months, the Senate can do it. If we can hold trial for 4 times a week, 4 days a week, of 5 to 6 hours each, I think that would be sufficient. Basing it on the completed trial of then Chief Justice Corona. Yung pa lamang naman kasi ang natapos natin, di ba, na impeachment trial. Yung iba hindi naman natuloy o hindi natapos. Yes, yung ano kayang magiging question kung tatawid ng 20th Congress? Malayang pwedeng may magtanong, pero anong gusto nilang gawin namin? Finish or not finish? Pass your paper? Ano to? Exam ng grade 3? Hindi pa tapos magpresenta ng testigo yung prosecution at depensa dahil June 30 na. Oh, pagbotohan na natin to. Dismiss na natin to. Ganon? Hindi naman siguro yun ang intensyon ng saligang batas. Ang intensyon marahil, dapat dumating sa punto, ang kaso ay matatapos, mareresolbahan at pagpapasahan. Hindi yung bitin-bitin palagi. Pangalawa, nabigay ko na sa inyo yung example o halimbawa ng mga collegial courts dahil ito ay hindi trabaho ng legislasyon. Ito ay trabaho ng isang impeachment court. So hinalintulad ko na yan sa Court of Appeals, sa Supreme Court, sandigan bayan ng mga collegial courts. Kahit nga sa ordinaryong RTC, nagpalit ng judge, tuloy naman yung kaso Bibigyan ko kayo ng isa pang halimbawa. Yung SET, yung mga kaso sa Senate Electoral Tribunal, tumatawid ito ng susunod na Kongreso. Bagaman nagpalit ang mga maestrado ng Korte Suprema sa SET, bagaman nagpalit ang membership ng Senado dahil tumawid sa panibagong Kongreso, tumutuloy-tuloy din ang kaso doon at hindi kailangan i-dismiss dahil lamang pumasok ang panibago na namang Kongreso. Maging ganun pa man, ito ang unang beses na mangyayari ito. May karapatan sino man mag-question ito. Pero tulad ng sinabi ko, hanggat walang TRO ang Korte Suprema, gagawin namin kung ano ang tingin naming tama kaugnay sa paglilitis na ito. Sir, kung consider nyo na dun sa bubuin yung rules kasama yung ganitong tatawid na sa Pwede, pero hindi naman na kailangan i-specify yon. Dahil halimbawa, kapag inotorisa ang presiding officer na nagkataon ay ako na hindi pa matatapos ang termino ko ng June 30, kung i-autorisa ako na gumawa ng mga ilang order at bagay before or prior to trial, kaugnay ng judicial affidavits, pre-trial brief, edi effectively tumawid na po yun ng June 30 dahil ang termino ko'y matatapos pa sa 2028. At sangayon din sa rules ng Senado, magpapatuloy na tagapangulo ang sino man nakaupong tagapangulo ng Senado hanggat hindi nahahalal ang kanyang kapalit sa susunod man na Kongreso o sa loob ng parehong Kongreso. With the senators already furnished with the impeachment complaint and sabi nyo nga na-verify yung leading source, magpapatawag na kayo focus? Hindi. Ako hindi ko pa nababasa eh. So you'll give Mula- them time to... They will be given time to read. They will be given time to review it. We will be sending them a draft of the rules, proposed rules for their review too. Para pagdating ng June 2, wala nang, hindi ko pa nababasa, I need more time to read. Wala nang ganun. Sapat na panahon na to para mapag-aralan nila lahat ng dapat at kailangan at pwedeng tingnan at pag-aralan. And sir, timeline kayo sa drafting ng rules? Hopefully in the next 2 weeks, matapos namin yan, in draft. And then we'll get opinions from various sectors, the academe, para mabuo namin ito ng may buong tapang at kumpiyansa na sapat na yon. So, Senate legal team mo na yung gagawa, magda-draft na Yes. rules or with the consultants na?
with the consultants na. Tapos ibabato namin sa ilang sa sector na ilang mga kaibigan namin sa basta't hindi sila sasama o kasama sa impeachment trial sa magkabilang panig. Because again, as I told you the last time, balita namin, siyempre marami ng mga abogadong nagkukonsultahan, nag-a-apply, nagkinukuha sa prosecution man o sa depensa. And then, saka niyo po ibibigay din Sa mga senador para mabato rin nila sa kanilang mga consultant para pagdating ng period para pag-usapan namin at pagbotohan yan, handa na ang lahat sa kanilang mga panukalang amendment kung meron man. doon lang sa, sa mga dates. Sabi niyo sa June 2 possible matalakay, may i-refer sa committee. Tama po ba? Hindi na i-refer sa committee yan. Alam niyo impeachment? Sa plenary agad yan. Plenary agad. Tapos magko-convene agad kayo as impeachment court? Pwede. Unahin muna namin yung rules.